So hello guys, ngayon po kami ay nagbabalik para ipakita naman po sa inyo ang lahat po ng aming alaga. Pero dahil nga po sa sobrang dami ng mga alaga nating hayop ay baka may part po itong video na ito. So una nga po sa ating listahan na itong ating mga banatag or manatag bird po kung tawagin. Sa English naman po ay tinatawag natin silang emerald green dove. Samantalang ito naman po sa gilid natin ay ang tinatawag po naming alimukon bird. Marami pong ganito sa lugar namin, lalong-lalo na po sa part na bundok po, yung masusukal. Hindi ko nga lang po alam kung alimukon din po ang tawag nito sa Tagalog, pero sa English po ay tinatawag po natin itong white-eared brown dove. So, ang mga limukon nga po pala isang klase ng ibon po na originated po mismo sa bansa nating Pilipinas. Pero kung nasa Manila po siguro ay hindi masyadong kilala ang ganitong klaseng ibon. Pero sa mga probinsya po, lalo na po sa mga mapupunong mga lugar, ay marami pong mga limukong nakatira dyan. So, ayan nga po ang itsura ng ating kulungan mula po dito sa taas. At dito naman po sa side ay meron po tayong baby pa po na isang kalapate. Nakaseparate po siya sa iba dahil po ay hinahandpid po ito ni Papa at para hindi rin po magulo o mabugbog ng mga iba pa po niyang kasama. Hindi naman po mainit ang mga pwesto nila dito kasi nga po ay taas po ito at mahangin po dahil sa mga punong nakapaligid. Minsan nga po ay mas masarap pa pong tumambay dito kasi nga po mahangin kaysa doon sa baba o nasa loob ng bahay na maalinsangan po. Ang kulungan naman pong ito na nakabitin sa labas ay ang kulungan po ng ating mga Maya bird. Siguro nakakita naman po kayo ng ganitong klaseng ibon dahil hindi naman po ito rare. At kahit sa Manila po or kahit sa part po ng Pilipinas ay marami pong ibong Maya. So ang mga ibon pong ito ay nakukuha po namin sila or minsan po ay binibigay po sa amin ng mga bata dahil nakakakita po sila ng pugad at sa amin po nila pinapaalaga. At ito naman po ang ating mga kalapate or ang ating mga racing pigeon po. Ito, iba po dito ay mga flying machine at ikinakarera po natin sa iba't ibang lugar. Pinapractice nga po natin sila at minsan po kung bumabiyahe po kami ng malayo or may pinupuntahan po kaming malayo ay dinadala po natin ng ilan sa kanila at doon po natin pinapalipad para susukatin po natin kung gaano po sila katagal bumalik sa ating bahay. Minsan po ay 1 oras lang, minsan naman po ay kinabukasan na po sila bumabalik. Pero meron din naman pong mga hindi na bumabalik, siguro po ay naligaw po sila or baka may mga ibang kalapati po silang nakita at ayun po ang kanilang sinundan. Pero okay lang naman po kung ganun dahil part din po talaga yun ng isang competition po. Ang ilan po dito ay binili pa po natin sa ilang mga kilalang nangangarera po talaga ng mga kalapati at nananalo po. Kaya ito po ay binibenta na rin natin, napaanak na rin po natin itong iba. At may mga bata po ditong pumupunta na gusto ring mag-alaga ng kalapate. So ito po ay iba na naman pong klase ng alaga natin at nakaseparate po siya sa iba dahil ito po ay nasa baba na. Yung ipinakita po namin sa inyo kanina ay sa taas po yun at kailangan pang umakyat po sa hagdan. Ito po ay nasa lupa lamang. Ito po yung mga ibon natin na napakagaganda po. Ang mga ibon pong ito ay mga lovebirds po at marami na po tayong alagang mga lovebirds kaso po ang iba po ay nakakawala po dahil minsan ay nakakalimutan po ni Papa kang isara yung mga kulungan po lalo na po sa gabi. Ang iba po dito ay binili natin at yung iba po naman dito ay napaanak na po natin yan. Bale yan na po yung anak ng mga nabili natin. Ayan po yung box nila, yan po yung nest box nila. Diyan po sila nangingitlog at sobrang sensitive po nila kapag ganyan pong naglilimlim sila. Ito pong maliit na ito ay anak na po yan ng ating lovebirds. Sinama na lang po natin dahil wala pa naman po siyang kapares at bata pa po siya. Nung una po ay nahandpid pa po ni Papa at nakaseparate po ito ng kulungan. Pero ngayon po ay sinaman natin para masanay na din po siyang kumain na mag-isa. So ang kulungan nga po palang ito ay may 2 pong hati. Isa sa kanan at isa sa kaliwa para kapag naglilimlim po sila ay hindi po magulo at maging maayos po. At ipapakita ko na lang rin po pala sa inyo tong iba po naming manok. Ito po ay ang mga shamo po namin dahil habang nagbibideo po ako ay dumating po sila kaya ayan, isinama ko na lang rin po. At ito po ay another bahay kulungan na naman po natin. Iba naman po ulit ito
dahil ito po ay isa na po talagang bahay na punong-puno po ng ating mga alagang ibon. So maayos na po ang pagkakasalansan-salansan po ng mga kulungan natin dito para hindi po ma-stress yung mga ibon natin kapag titignan natin sila. Meron din nga po pala tayong incubator dito para po sa mga itlog po na ating mga manok or ng mga ibon man po yan o ng mga kalapate, para po kung kailangan silang painitan ay dito po natin sila ilalagay. Sa room 1 naman po, ang kulungan pong ito ay ang another set naman po ng ating mga lovebirds. Different species po ng lovebird po ito, pero hindi ko po alam kung ano po talagang exact dahil si Papa nga po ang maalam dito sa mga ibon. Kaya kung may alam kayo, may idea po kayo sa kung anong klaseng mga ibon ito, alam ko pong lovebirds ito, pero kung alam niyo po kung anong exact po na uri ng lovebird, ay paki-comment down below lang po. Sa border number 2 naman po tayo, sa pangalawang kulungan, ay ayan po, ipapakita po sana namin sa inyo, kaso nga po ay nasa loob po sila ng nest box. Siguro po ay naglilimlim po sa kanilang mga itlog. Kaya hindi po natin iistorbohin dahil baka ma-stress pa po at basagin po nila ang kanilang mga itlog. Pero wag mag-alala dahil makikita nyo naman pong itong sa kabila. So ayan po yung pinagpares natin na lovebirds po, magkaiba po yung kanilang kulay, pero same lovebird naman po iyan. So ito naman po ang kanilang nest box, hindi nyo po makikita yung sa loob dahil madilim po. Diyan po sila lulugar kapag kailangan po nilang mangitlog. So itong color blue nga pong ito, ayan po si Chuchu. Pinangalanan po namin yung Chuchu kasi yan po yung handpicked po ni Papa na sobrang talino. Kahit po pakawalan natin yan at hindi po siya umuwi ng ilang araw ay makakabalik pa rin po siya sa atin. So sa border number 3 po natin, ayan po yung lalaki. Nag-iisa lang po siya dyan pero may kapares po yan sa loob ng kanyang nest box. Hindi nga lang po lumalabas marahil ay naglilimlim po sa kanyang mga itlog. So ang mga kulungan nga po palang ito ay DIY lang po yan ni Papa. Pinagtagpi-tagpi niya lang po yung mga screen na yan. Katulad po ditong nasa border number 4 po natin ay ayan po, sobrang kukulit po nila at palipad-lipad po dahil may camera, siguro nga po ay naiilang po sila. Kaya ayan po ang iiwasan natin dahil baka ma-stress po sila. Kapag nai-stress po kasi sila ay binabasag po nila yung mga itlog nila. Kaya sayang po kung hindi man lang po natin mapapakinabangan. So ito naman pong border number 5 natin ay syempre mga lovebirds pa rin po. Kung nagtataka po kayo bakit marami po kaming alagang lovebirds ay magkakaiba-iba naman po ang klaseng mga lovebirds yan. Meron po dyang mura lang, meron naman pong napakamahal. So ito nga pong ibon natin ito ay marami na po itong napaitlog at marami na po tayong naibenta na galing po sa kanilang mga anak. Maayos rin po kasi at maganda sila maglimlim kaya lahat po ng kanilang itlog po ay nabubuhay. So alam nyo ba guys na ang ibon pong ito ay freebie lamang po ng kaibigan natin dahil bumili po tayo ng napakaraming lovebirds sa kanya kaya binigyan niya po tayo ng isang libre. Ito nga po sa ilalim ay ang napakarami naman nating mga sisiw. Yan po ay mga samot-sari na pong lahi ng manok katulad po ng mga bantam at koshamo po. Ang cute po nilang tignan kasi nagtutumpok-tumpok po sila. So ito, balik na nga po tayo ulit sa ating mga lovebirds. Ayan po yung kanilang nest box, magkabilaan lang po. At napaka easy lang pong buksan kasi yan po yung pako lang po gaganunin lang natin at pwede na nating makita yung kanilang nest box katulad po niyan. Kaya hindi na po hassle kung titignan po natin kung namisan na po ang kanilang mga itlog. So yung ganito ito nga pong klaseng kulungan ay nakuha lang po natin yung idea sa ating kaibigan na napagbilhan po natin ng mga lovebirds. At naisip nga po ni Papa na oo nga, mas madali po kung ganitong pong setup yung kulungan natin dahil less hassle nga po. Yun po. Less hassle po para sa atin at less hassle rin po para sa ating mga alagang ibon. So meron naman po tayong maliit na kulungan lang katulad po niyang nasa taas dahil pang-isahan lang po yan. Ito nga po yung huling lovebirds po na maipapakita po namin ngayon sa video at syempre another species na naman po ito. Please comment down below po kung alam nyo po kung anong klaseng lovebirds po ito. Meron pa nga po kaming isa pa pong klase ng ibon na alaga, ito pong mga cockatail. Dito nga po namin binitin yung napakalaki po nilang kulungan para hindi po kumain ng masyadong malawak na space po yung kanilang kulungan. So naparamingin na nga din po natin ito. I think po mga nasa 6 na po nito ang ating mga alaga.
So, ayun lamang po for today's video guys. Abangan nyo po yung susunod namin na ipapakita sa inyo dahil marami pa po kaming alaga na hindi po namin naipakita sa ngayon. So, please like, share, subscribe our YouTube channel guys. Ayun lamang po. Maraming salamat!